Nakabili ka na ba ng lupa? May kontrata ka na. Pero may ibang nakabili at nakapagpatitulo dito. Sino ang mananalo? Hindi laging ang may titulo. Ako po si Attorney Claribel Lucila at ipapaliwanag ko ang batas ng malinaw, simple, totoo at para sa lahat. Taong 2021, binago ng Korte Suprema. Ngayong araw, pag-uusapan natin ang isang mahalagang kaso, ang Oraka versus Court of Appeals, at ang leksyon tungkol sa double sale, good faith, at novation ng kontrata. May isang commercial property sa Cebu na pagmamay-ari ng pamilyang Velez. Ang mga tenant ng property, kabilang si Oraka, ay inalok na bilhin ang lupa sa halagang 1,050,000 pesos. Tinanggap nila ang offer in writing at walang kondisyon. Kaya may perfected contract of sale na. Pero kinabukasan, sinabi ng seller, hindi pala 1,050,000 pesos, kundi 1,400,000 pesos na. Umayag ang buyer sa bagong presyo, pero may kondisyon. Installment ang bayad at may down payment. Pero sa ating batas, ito ay hindi acceptance, kundi counter offer. At dahil hindi tinanggap ng seller ang counter offer, walang bagong kontrata at walang novation. Kaya ang unang kontrata na may selling price na 1,050,000 pesos ay valid at existing pa rin. Kalaunan ay ibinenta ang lupa sa ibang buyer, sa Avenue Group. Ang second buyer, nakapagparehistro sa Registry of Deeds at nakapagpatitulo. Mukhang panalo na ba ang second buyer? Hindi po. Ayon sa Supreme Court, panalo ang first buyer, ang mga Oraka. Bakit? Dahil walang novation. Ayon sa Supreme Court, ang novation is never presumed. Kailangan na may malinaw na bagong kontrata. Sa kasong ito, walang naging agreement sa bagong presyo, kaya walang novation. Pangalawa, sa rule ng double sale, ang mananalo ay ang unang nakapagparehistro in good faith. Pangatlo, bad faith ang second buyer. Napatunayan na alam ng second buyer ang unang bentahan. Kaya kahit ito ang unang nakapagparehistro, kung may knowledge siya ng prior sale, bad faith ito. At ang first in time, stronger in right, panalo ang unang buyer. Ang naging resulta ayon sa Supreme Court, panalo ang first buyer. Pinawalambisan nito ang bentahan sa second buyer at ipinag-utos na ibigay ang lupa sa mga Oraka. Tandaan po natin na hindi sapat ang titulo kung may bad faith. Registration must be in good faith. Novation must be clear and proven. Counter offer does not mean acceptance at sa usaping double sale, good faith ang pinakaimportante. Ang bottom line, sa bentahan ng lupa, hindi sapat ang titulo. Mas mahalaga ang good faith at tamang kontrata. Patuloy po kayong manood, magtanong at matuto ng tungkol sa batas. Magandang araw po, ako si Attorney Claribel Lucila.